First, Sara Diskaya, now in jail for the alleged 96.5 million ghost flood control project in Davao Occidental. And you have dared her to name itong Duterte-era backer who helped them secure more than 200 billion in government contracts. Can you tell us more about this, Senator? Yes, kagaya lang nitong kaso kung saan siya ay nakakulong, imposibleng nakuha niya yan nang walang politikong proponent. Meron at merong kumita dyan, that's why kumita na politiko, kaya niya nakuha yung proyekto niya. Kasi yan si Diskaya, abot siya dyan sa Davao. Kaya kung makikita natin, ng mga babae natin, from 2017 hanggang 2022, umabot ng 200 billion pesos ang mga kontratang na corner niyan ni Diskaya. Senator, do you think itong pagka-aresto kay Sara Diskaya is strong enough to expose itong systemic corruption network or baka maging scapegoat ito for powerful protectors? Hindi naman. Kumaga kasi hindi naman ibig sabihin nun na magiging mapapawalan sala. Siyempre kailangan niyang isauli yung mga nakuha niya na pera. Kasi ang pagkakaalam natin, dito sa 200 billion pesos na kontratang nakuha ni Diskaya, ano lang siya dito? Siya lang ay isang front. So nakakakuha siya ng mga royalty. Royalty lang ang nakukuha niya dyan. Senator Sonny, pag-usapan naman natin ang naging reaction mo on the sudden death of former DPWH USEC Catalina Cabral, who plays an integral part in the flood control mess. Ano yan? Reaction niyo po, sir, sa pagkamatay ni former DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Siyempre tayo ay nalulungkot na umabot sa ganitong punto. Pero overall, in terms of sa kaso, I believe kaya pa rin naman magtuloy yung mga kaso na involved. At siyempre, dito naman kay Yusek Cabral mismo, sabi nga natin, it is unfortunate do sa pamilya, pero tapatan naman po tayo, talagang medyo malaki rin naman yung naging pakinabang ng pamilya niya, bunga ng korupsyon dyan sa DPWH. Kayo po ba ay satisfied with the investigation ng PNP saying na walang foul play? Because considering the timing of these incidents right in the middle of the corruption investigations and the fact that Cabral plays a big role in this flood control scandal, the public cannot help but think that there might be a cover-up happening here. What are your thoughts on this, Senator? That is entirely possible, pero based dun sa mga information na nakalap natin early on, yung video ng isang dumadaan na motorista, nakita talaga si Yusek Cabral na nandoon sa gilid ng bangin. Tapos meron pang selfie itong driver. So far, everything checks out. At base dun sa impormasyon na nakalap din natin, weeks ago, simula nung pumutok itong issue na ito, medyo iba na ang nagiging epekto kay Yusek Cabral na ito ay na-depress at talagang sobra ng nervyos. So hindi natin i-rule out yung foul play, pero so far mukhang talagang suicide yung nangyari. But do you think the authorities should continue investigation? Definitely, kailangan natin ma-ascertain, kailangan natin ma-rule out. At bukod pa dyan, kailangan ma-recover natin yung laptop, saka yung cellphone ni Yusek Cabral. Kasi ando doon sigurado ako yung mga transaction dyan, yung mga commission dyan. Makikita yung lahat doon. Speaking of documents of the late Catalina Cabral, sa tingin niyo po ba dapat
isa-publiko ng mga otoridad. Ito pong sinasabing listahan daw ng mga proponent na mula kay Cabral. Meron daw pong kopya nito ang ombudsman. It should be part of the investigation and eventually dun sa trial ng kung sino man ang ang mahagip, ang mame-mention. At the same time, kailangan din it will be a guide para do sa iba't ibang investigation. Senator, I'd like to go back to something that you said earlier. You mentioned na front lang ang mga diskaya na nakakakuha lang sila ng royalties. What do you mean by that, Senator? Ganito po kasi, itong sila Diskaya, nagsimula ito sa Pasig. Ano lang ito sila, dami lang sila nung mga nakaraang local government leaders dyan sa Pasig. Tapos, eventually, noong 2016, nung naupo na si Duterte, ito ay inaccredit na maging AAA contractor. Na sa aking paniniwala ay beyond their capacity. Tapos ngayon, sila ay nakakakuha ng kontrata all over the country. So, tapos at the same time, so it's beyond the capacity of even yung mga talagang malalaking mga kontratista kasi magmo-mobilize ka ng equipment mo, yung mga tao mo, talagang yung expertise, masecenter lang sa ilang proyekto. Pero ito, sabay-sabay, daan ng proyekto nakuha nito. Tapos, yun na nga, ang impormasyon, ina-award lang sa kanya kunyari, joint venture, tapos binibigyan lang siya ng royalty, so wala siyang trabaho. Yung mga kapartner na contractor, sila yung gumagawa if at all. At isa nga dyan sa mga kapartner ng kumpanya ni Diskaya ay yung mga kumpanya ng tatay at kapatid ni Bongo. Yan po. Ang kailangan imbestigahan ng todo ng mga otoridad, lahat ng contracts sa DPWH ng mga mga proyekto ni Diskaya, yung mga ka-joint venture nila, yun yung mga tunay na kumita ng malaki dyan. Now, speaking of government contracts, Senator Sonny, going back to Catalina Cabral, during a House committee hearing back in September, she confirmed a 51 billion flood control budget na nakuha ng distrito ni Davao City Representative Paulo Duterte, and you're urging the government to follow this paper trail. Do you think na itong pagkamatay ni Cabral will derail investigations? Hindi naman po, kasi yung binigay lang naman niya na confirmation, verifiable yan ng ibang mga dokumento o mga testigo. Kagaya nga nung mga sinuggest ko, unang-una nilang gawin, lahat ng mga kontrata doon sa distrito ni Pulong Duterte, yung umabot sa 51 billion, nakalagay doon kung sino yung mga kontraktor. Ipapatawag nila lahat ng mga kontraktor na yan, at yung district engineer nung panahon na yon, ipapaturo sa kanila kung nasaan yung exact location ng mga project na yan. At maniwala kayo, karamihan dyan ay ghost project kasi napakaliit ng distrito na yon para lagyan mo ng 51 billion pesos worth of project. But Representative Duterte insists that walang ghost project sa kanyang distrito, Senator. Sabi niya yon, hindi nga siya sumipot dun sa ICI . Di ba? Lahat ng mga congressman at senador na pinatawag, pumunta ron. Ito hindi. Talagang mamimilipit kasi siya dyan pagka umabot, pag nag-appear siya dyan. Kasi unang-una, bakit ka nagkaroon ng 51 billion sa isang distrito mo? Ito na yung pinakamalaki na pera na involved dito sa flood control scandal na ito. Kaya dapat naman tutukan ito ng mga otoridad ng DPWH, ng ICI at ng Ombudsman. At yan ang aabangan natin at we will keep on pressuring them to follow through dito sa investigasyon na yan.
And before I let you go, Senator Sonny, itong si Senator Bato de la Rosa is still MIA sa Senado. Hindi pa din nakukumpirma kung meron na nga ba o walang arrest warrant from the ICC. Pero nakikita natin siya on social media. Ano pong komento niyo dito? Ano po, pagka natapos itong regular session na ito sa June, sa July po at hindi pa rin siya mag-a-appear, magpa-file po ako ng ethics case para ma-expel siya dahil hindi siya pumapasok. Yan ang mandato niya at pag hindi niya ginawa yan, ay ano siya, meron siyang dereliction of duty, ika nga. Kaya pwede siya ma-expel. Ganun lang po yan. Senator, pahabol ko lang I know I already told you that was my last question, but have you heard any confirmation kung meron nga bang arrest warrant na inilabas ang ICC for Senator Bato de la Rosa? Let's just say that I wouldn't be in a position to confirm or deny that. Hayaan na natin si Bato mag-decide kung meron ba o wala. Oh, 'di ba? Kung walang warrant, sabi ng mga government agencies wala. Therefore, you don't have any reason to be absent. O tapos nagpapakita pa siya sa social media, ibig sabihin, pwede naman palang lumabas. Ba't hindi ka pumapasok? So yun po ang naabangan natin. Hayaan na natin siyang mag-isip na malalim kung meron nga bang warrant o wala. Do you have any message for Senator Bato de la Rosa, Senator Sonny? Ang message ko sa kanya, para lang mapayapa yung kanyang pag-iisip, mag-surrender na siya at samahan na lang niya si Digong doon sa dahig. Kasi sila naman talagang dalawa yung magkasabwat, kaya nangamatay yung libo-libong mga Pilipino. Ganun na lang po yan. At least may kakwentuhan si Duterte.